my gosh, oo nga, blue nga siya. Kalmi nga ba yan? Yan. This is Blue Lagoon, guys. Dito sa Sinswat, sa probinsya ng Maguindanao. It's blue nga, totoo yung claim na blue siya. Sabi ni Kuya, ni Neil, nung tour guide natin na ano daw siya, it's a spring. Pero ako, kasi since stagnant yung water, I would rather not maligo sa ganito, lalo na pag stagnant. Alam mo yun, isa sa mga fear ko, yung mga stagnant waters. Yan ka mo. Tukit mo ko ng picture. Yeah. Pwede. Nice one. Okay. Baba pa ba ako? Oh, tama yan. Pwede din. Yan, mas maganda. Kasi sandal na sandal. Hey. Ready, 1, 2, 3. Pa, 1, 2, 3. Try mong bangon, ma'am. Yung bangon talaga yan. Ready. Wait lang ha. Standby ko din, ma'am. Kuha ko na try ko. Time quick. Ready. Stand by. 1, 2, 3. 5. Excuse ako ng konti, sir. Okay. Ready. 1, 2, 3. Wait, standby mo na, ma. So yung guys, yung Blue Lagoon, sabi ni Kuya tour guide ko, hindi mo siya alap. Kasi wala talaga, pansin ko, isa sa mga napansin ko, wala siyang signage nung kung saan siya na located. So, ito naman yung kaigihan na meron tayong tour guide kasi sa mag-DIY. Kasi if hindi natin alam, kasi although visible naman daw siya sa maps, wala talaga. Pero amazing sa pagka-blue niya. Crash it up, we gonna party like it's the end of the world. We gotta party like it's 2012. You know that it doesn't matter as long as we have each other. Turn it up, crash it up, it ain't the end of the world. We gotta live like it's the end of the world. Gotta party like. Turn it up, push it up, it ain't the end of the world. Baboy mo! Nakakita guys ng mangga finally after ilang araw na paghahanap. Ayun lang, nakakita ng mangga. Baka mabitin ka. Thank you, mangga! Ay, thank you! I have my mangoes! Uy, thank you, Toron. Ano to? Oh. Merienda time, guys. Ha? Guys, andito tayo ngayon sa may pink mosque. So, syempre as usual, kailangan hindi tayo pwede pumasok ng hindi tayo naka-hijab sa mga babae at hindi naka-pantalon man lang sa mga lalaki. So, ngayon, actually, meron nang makita natin signs of wear and tear, pero sabi ng is ma-renovate naman siguro siya next year. And also, yung mga kulay daw dito, itong pink, nagsisimbolize siya ng peace and unity ng ating mga kapatid na Muslim. Yung salamin. Panis! Yung isang kaman. Ay, ba? Parang dito ka na. Yan. Sila pa nga. Para makita.
Sa pupunta dito, pwede kayo magpatulong sa mga batang to. Sa pagpipicture, they know the best angle, the best shots, and the best posing na pwede nyo i-post harap ng mosque. So, thank you! Say hi! Salita ka dyan, kuya. Natanggal kasi ang kanyang palda. Good morning, everyone! Yung energy levels natin mga 25% na lang. So, we are on our last day of the trip. Ngayon, pupunta kaming Jensan. So, beach trip. So, nakapang beach outfit tayo ngayon, beach dress. We'll see if nakakapag-dip ba us. And after nun, diretso na kaming Fishport siguro from Jensan and then diretso airport. So, it's a bittersweet feeling na last day na ang bilis. Sobrang bilis. Iba talaga pag nag-enjoy ka. And kudos talaga sa Timog Travel and Tours for making this smooth and fun as much as possible. So, time check is already 6:20 in the morning. Ito na yung pinaka-late na alis namin from the past few days. Sure, kasi 4 a.m. to 5 yung alis namin kasi nakita nyo naman kung gano'ng ka-hectic yung travel. And we are waiting na lang dun sa driver namin, dun sa tour guide. Medyo nararamdaman na namin yung toll on our body. So, ayan na sila. Guys, magpupunta pala kayong Fishport, kailangan naka-long pants. So, naka-dress ako ngayon. Tapos naka-short siya. Yeah, So, kailangan namin magpalit into long pants. And then, we need also mga bota. Kasi yun yung patakaran na sa mismong Fishport. So, pinabalik kami. Suki nila, tingnan nilang quality ng karne, kung good ba o hindi. Kung good, kung pang-export talaga, export talaga. So yun guys, galing kaming tuna Fishport. Meron lang siya entrance sa 20 pesos each person and medyo strict sila kung sa pananamit kailangan sa babae or sa lalaki nakapantalon na nakabota. Yung rent pala ng bota, nag-range siya ng 60 pesos per person. Traffic na awon And yung mismong napanood namin kung paano actual na kinakatay or tinatadtot yung tuna na it takes a particular skill, hindi ka basta-basta pwede, dapat may experience kasi may mga parts ng tuna na possible na madurog kung hindi experience yung gagawa. At nalaman din namin na kapag manghuhuli sila, kailangan talaga mga puhunan mga around kalahating milyon. At para makatubo sila, kailangan sila makahuli ng mga up to 170 pieces ng tuna na nag-average ng 40 kilos. So, ayun, bali binabagsak dito sa may Jensan, yung fishing, yung mga tuna na nahuli nila sa mga fishing area na nag-extend up to Davao, sa may Mati, and na binabagsak dito. Ang halaga ng tuna ay around 250 per kilo. Pero pagka nilabas mo na siya sa merkado, papatak na siya ng around 300 plus and above. So, nagtanong kami kung pwede kami makabili ng tinadtad na part. So, parang doon kasi is parang naka-reserve na. So, talagang ang sabi ng guide namin, kung talagang gusto namin bumili, talagang pupunta kami sa palengke. Pero doon, mas mahal na. Take me home to a place I belong, West Virginia. Come to my mind, take me home, country roads. I heard a voice in the morning, she calls me. Far away.
The time check, it's already 10 a.m. and we are here in Gumasa Beach Resort here in Sarangani. So, this is our last destination for this trip. And, yun, chill-chill na lang tayo sa beach. Finally, beach after for ilang days na puro mountains. Dito kami sa may paluto. Naghanap talaga kami ng, kasi gusto ko ng tuna. Order kami ng liempo, pusit, tsaka tuna. Tapos sisisigang, tapos isusugba. Few hours before our flight, anong masasabi mo? Solid. Ako, ayoko na umuwi. Ano lang pa? Back to reality na nga bukas eh. Pasok na naman. 4 days, 3 nights lang pala yun. Parang ang daming nangyari. Kaya nga, parang bitin pa nga. Walang bitin. Parang kahapon lang. Oo. So, shout out sa aming crew. Tala from Lakbay Timos. Tatay Bo. Hi! Mamimiss ko sila. Salamat din sa aming drone pilot for all the Budo pala. and si Tatay Bo for the smooth drive. Hi! Thank you!